Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Sister Joan Amboyao mula sa CRC Balayan, Batangas. Samahan niyo po ako dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Bago po natin simulan ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa bagong araw na ito, sa pagkakataon na tayo makapagsama at makapagtuon ng pansin sa iyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan pang maunawaan at maipamuhay ang iyong mga aral. Gabayan mo rin po ang bawat salita na aming maririnig upang ito'y maging liwanag at lakas sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po ay aking babasahin ang verse sa Judges 5 verse 1 to 2. Then Deborah and Barak the son of Abinoam sang on that day, saying, Praise the Lord for the avenging of Israel, when the people willingly offer themselves. Ang Judges 5 verse 1 to 2 na may title, A Blessing God for the Deliverance He Brings Through His Leaders, ay may tatlong mahalagang punto na ating matututunan. Una, ang pagkilala sa Diyos bilang tanging tagapagligtas. Ang awit ni Deborah ay nagsimula sa pagpupuri sa Diyos at pagkilala sa kanyang kabutihan. Ipinapakita na sa bawat tagumpay, sa bawat deliverance, ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng kapangyarihan. Hindi nakasalalay sa galing o lakas ng tao o leader ang tagumpay, kundi sa paggabay at kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, ang pagpapahalaga sa mga leader na ginamit ng Diyos. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao bilang instrumento ng kanyang plano, gaya ni Deborah at Barak, upang iligtas ang bayan. Ang aral, ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos bilang leader o tagasunod ay mahalaga upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ang tagumpay ay resulta ng Diyos na kumikilos sa ating buhay sa pamamagitan ng mga taong kanyang pinili. Ikatlo, ang puso ng pasasalamat at kagalakan. Ang awit ay hindi lamang pagkilala sa Diyos, kundi pagpapahayag ng kagalakan at pasasalamat. Ipinapakita nito na ang tamang tugon sa kabutihan ng Diyos ay hindi pagmamataas o pansariling karangalan, kundi purihin siya at ipagdiwang ang kanyang gawa. Simpleng aplikasyon sa ating buhay ngayon. Kilalanin ng Diyos sa bawat tagumpay. Kapag nakikita natin ang tagumpay o tulong sa panahon ng pangangailangan, agad nating kilalanin na ito ay biyaya mula sa Diyos. Pasalamatan ng mga taong ginamit ng Diyos, pasalamatan ng mga leader, pastor, guro, mentor o kaibigan na naging instrumento ng kanyang kabutihan. Pero huwag kalimutan na ang lahat ng karangalan ay sa Diyos nagmumula. Maging pusong mapagpasalamat sa gitna ng laban. Sa bawat pagsubok, problema o hamon, patuloy tayong purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan ng pagkilos sa ating buhay. Magbahagi ng pagpapala sa iba. Tulad ng pagbabahagi natin ng bidyong ito, ipasa rin ito ang kabutihan at aral ng Diyos sa iba upang marami rin ang maabot at malakas sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kami nagkaisa upang makinig at mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa gabay at karunungan na aming natanggap. Nawa po ang iyong aral ay manatili sa aming puso at magbunga sa aming buhay. Patuloy mo po kaming gabayan at tulungan na maging ilaw at biyaya sa iba. Pagpalain mo rin po ang bawat isa sa aming nakinig at sa mga nakapanood ng bidyong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa programang ito. Patuloy po tayo makinig at mag-aral sa salita ng Diyos sa ganap na 5:30 ng umaga. Maaari rin po ninyong i-share ang bidyong ito upang mas marami pang maabot na salita ng Diyos. Thank you everyone and God bless us all.